Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 5 malaking sagabal sa iyong pagyaman na dulot ng adiksyon sa mga games. Ang teknolohiya, kabilang na po ang mga video game, ay nagdudulot ng malaking impluensya sa ating buhay sa kasalukuyang panahon. Mahirap itong itanggi dahil halos lahat tayo ay may hawak na smartphone, computer o gaming console. Sa kabila ng mga positibong epekto nito, tulad ng pagbibigay ng panandaliang aliw at pagbawas ng stress pagkatapos ng isang mahabang araw, ang sobrang paggamit o adiksyon sa mga laro ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ating buhay, partikular na sa ating financial na kalagayan. Ang adiksyon sa mga laro ay maaaring maging isang malaking sagabal sa iyong pagyaman dahil sa iba't ibang kadahilanan na madalas ay hindi natin napapansin sa araw-araw. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 malalaking sagabal sa iyong pagyaman na dulot ng adiksyon sa mga games. Ang mga ito ay kinabibilangan ng oras, focus, pangkabuhayan na desisyon, kalusugan at sosyal na interaksyon. Ang layunin ng bidong ito ay hindi upang sirain ang mga laro o sabihing masama ang gaming. Ang tunay na layunin ay upang magbigay po ng kamalayan sa mga maaaring epekto ng sobrang paglalaro at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong financial na kalagayan sa pangmatagalang panahon. Kaya simulan na natin mga kaipon tips. Ang number 1, yan ay ang oras. Ang konsepto ng oras ay ginto or time is gold ay isang pangunahing prinsipyo sa ekonomiya at sa usaping pinansyal. Ang bawat minuto na ginugugol mo sa isang partikular na gawain ay hindi na maaaring gamitin para sa iba pang mga gawain. Sa mundo ng pananalapi o finance, ito ang tinatawag na opportunity cost. Ito ay ang halaga o benepisyo na pinalalampas mo kapag pumili ka ng isang opsyon sa halip na ang iba. Kung ang iyong oras ay ginugugol sa paglalaro ng mga games sa loob ng mahabang oras, ang opportunity cost nito ay ang mga produktibong gawain na hindi mo nagawa. Upang mas madali itong maunawaan, gumamit tayo ng isang malinaw na kalkulasyon. Halimbawa, kung ikaw ay isang freelancer na kumikita ng $20 o humigit kumulang 1,000 piso bawat oras at naglalaro ka ng video games ng 5 oras sa isang araw, ang opportunity cost ng iyong paglalaro ay nagkakahalaga ng $100 araw-araw. Ito ay dahil sa halip na kumita ng halagang iyon sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pinili mong maglaro ng video games. Kung susumahin natin ito sa loob ng 1 taon, ang kabuuang opportunity cost ay aabot sa $36,500. Isa pong napakalaking halaga na nagpapakita kung gaano kalaki ang nawawala sa iyo. Ito ay pondo na maaari mo sanang gamitin para sa iba pang mga mahalagang bagay tulad ng pag-i-invest sa stock market, pag-aaral ng mga bagong high-value skills o pagpapalago ng iyong sariling negosyo. Sa kabilang banda naman, ang sobrang paglalaro ng mga games ay maaring makaapekto rin sa iyong kakayahang kumita sa hinaharap. Ang oras na lumilipas ay hindi na kailanman maibabalik. Ang mga taong may adiksyon sa laro ay maaring magkaroon ng malubhang problema sa pagpapanatili ng kanilang trabaho, pag-focus sa kanilang pag-aaral, at sa pagpapalago ng kanilang negosyo dahil sa matinding kakulangan ng oras at saka focus. Kapag ang oras mo ay nakatali sa virtual na mundo, nawawalan ka ng pagkakataon na magtayo ng mga totoong asset sa totoong buhay. Kaya sa madaling salita, ang adiksyon sa mga games ay hindi lamang nagdudulot ng pansamantalang pagkawala ng kita ngayon, ngunit maaari rin itong permanenteng makaapekto sa iyong kapasidad
at kakayahang kumita sa darating na hinaharap. Kaya't napakahalaga na magkaroon ng tamang balanse sa paggamit ng oras at sa paglalaro ng mga games. Number 2, ito naman ay ang focus. Ang adiksyon sa mga laro, tulad ng iba pang uri ng adiksyon, ay maaaring magdulot ng malaking sagabal sa iyong pagyaman dahil sa kawalan ng focus. Ang ating utak ay may limitadong enerhiya at atensyon araw-araw. Kapag ang iyong isipan ay patuloy na nag-iisip tungkol sa mga strategy sa games, sa mga susunod na quest na kailangang tapusin o sa mga digital na premyo na gusto mong makuha, nawawalan ka ng espasyo para mag-isip ng mga bagay na may kinalaman sa iyong pag-unlad. Ang sobrang paglalaro ay madalas na nagiging isang paraan ng pag-iwas o procrastination sa mga mahahalagang responsibilidad sa buhay tulad ng trabaho, pag-aaral o negosyo. Sa halip na mag-invest ng oras at enerhiya sa mga gawaing ito na maaring magdulot ng karagdagang kita o kaalaman, ang isang tao na may adiksyon sa mga laro ay maaring mag-ubos ng kanyang buong lakas sa paglalaro na nag-iiwan sa kanya na pagod at walang gana pagdating sa mga totoong obligasyon. Ang kawalan po ng focus na dulot ng adiksyon sa mga games ay may direktang negatibong epekto sa iyong kakayahan na mag-ipon ng yaman. Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho o nag-aaral sa kasalukuyan, ang iyong pagiging produktibo at ang iyong kakayahang matuto ng mga bagong impormasyon ay maaaring maapektuhan ng husto. Ito ay dahil ang iyong atensyon at enerhiya ay nahahati po sa pagitan ng iyong mga responsibilidad at ang iyong adiksyon sa mga games. Kapag kulang po ang focus mo sa trabaho, maaari mong mapalampas ang mga promotion o kaya naman ay maging dahilan ito ng pagkakatanggal sa trabaho. Sa negosyo naman, ang kawalan po ng focus ay maaaring magbunga ng maling pamamahala at pagkalugi. Sa kabilang banda naman, ang adiksyon po sa laro ay maaaring magdulot ng mga problema sa iyong personal na buhay na nagiging karagdagang pabigat sa iyong pagyaman. Ang mga relasyon sa pamilya, ang iyong pisikal na kalusugan at ang iyong emosyonal na kaligayahan ay mga mahalagang aspeto ng buhay na madalas na napapabayaan dahil po sa labis na paglalaro. Ang mga problemang ito ay lumilikha ng matinding stress, pagkabahala at kawalan ng motibasyon sa buhay. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng emosyonal at mental na pagod, lalo po siyang nawawalan ng lakas na mag-isip ng mga paraan kung paano mapapabuti ang kanyang financial na kalagayan. Kaya sa kabuuan, ang adiksyon sa mga games ay isang malaking sagabal sa iyong pagyaman dahil ang kawalan ng focus na ito ay pumipigil sa iyo na makita at sunggaban ang mga magagandang oportunidad sa buhay. Ang pangatlo ay ang pangkabuhayan na desisyon. Ang adiksyon sa mga laro ay hindi lamang umaagaw sa iyong oras at saka focus. Maaari rin itong magdulot ng hindi po magandang pangkabuhayan na desisyon. Sa modernong industriya ng gaming, marami sa mga games ay dinisenyo gamit ang mga tinatawag na microtransactions, loot boxes at saka battle passes. Ang mga mekanismong ito ay sadyang ginawa upang akitin ang mga players na patuloy na maglabas ng totoong pera kapalit ng mga digital na benepisyo. Ang mga taong may adiksyon sa laro ay madalas na nagpapadala sa emosyon at nagpapasya na gumastos ng malalaking halaga ng pera para sa mga in-game na item, mga virtual cosmetic skins o para sa pag-upgrade ng kanilang gaming equipment kahit hindi naman ito lubos na kinakailangan. Ang mga gastusin na ito ay madalas na hindi na naaayon sa kanilang aktual na kakayahang magbayad na kalaunan ay nagiging sanhi ng matinding financial stress
at pagkakautang. Ang mga hindi po magandang pangkabuhayan na desisyon na ito ay nagiging malaking harang upang makamit mo ang financial freedom. Isipin mo na lang ang pera na ginastos para sa mga pansamantalang in-game na item o sa sunod-sunod na pag-upgrade ng gaming hardware ay pera na maaari sanang magamit sa ibang mga mas mahalagang bagay. Kabilang dito ang pag-iipon ng emergency fund para sa kinabukasan, pag-invest sa isang maliit na negosyo na maaari pong magbigay ng passive income o ang mabilis na pagbabayad ng mga umiiral na utang upang makaiwas sa mataas na interes. Sa halip na magamit ang iyong pinaghirapang pera para sa mga bagay na may kakayahang magdulot ng karagdagang yaman sa iyo, ito ay ginagastos sa mga bagay na walang investment return at hindi nagbibigay ng anumang long-term na benepisyo sa totoong buhay. Sa kabuuan, ang addiction po sa mga games ay nagiging sagabal sa pagyaman dahil sa mga maling desisyong pinansyal na ito. Ang sobrang paggastos sa mga games ay unti-unting sumisira sa iyong budget at direktang pumipinsala sa iyong kakayahang mag-ipon. Ang pagkontrol sa iyong paggastos sa mga games at ang paggawa ng mas matalinong pangkabuhayan na desisyon ay dalawang napakahalagang hakbang para sa iyong financial health at sa iyong pangarap na pagyaman. Ang pang-apat ay ang kalusugan. Isang aspeto na madalas makalimutan kapag pinag-uusapan ang kayamanan ay ang kalusugan. Sinasabi nga sa isang sikat na kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan. Ang adiksyon sa mga games ay maaari pong magdulot ng mga seryosong problema sa kalusugan na may direktang epekto sa iyong kakayahang kumita at magtrabaho ng maayos. Ang sobrang paglalaro na kadalasang kinapapalooban ng kawalan ng galaw sa loob ng maraming oras, maling postura, at hindi malusog na gawi sa pagkain ay maaaring magdulot ng pisikal na kondisyon tulad po ng obesity at saka carpal tunnel syndrome. Ang mga kondisyong ito ay hindi dapat baliwalain dahil maaari nilang limitahan ang iyong kakayahang magtrabaho, pumasok sa opisina o mag-aral ng produktibo na sa huli ay makakaapekto sa iyong kakayahang mag-ipon at magpalago ng yaman. Ang obesity ay isang seryosong kondisyon na maaari pong maging mitsa ng iba't ibang malubhang problema sa kalusugan tulad po ng diabetes, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at marami pang iba. Bukod po sa pisikal na hirap na dulot nito, ang mga kondisyong ito ay nagdadala ng malalaking gastusin sa pangangalaga ng kalusugan tulad po ng mga gamot, regular na check-up at mga bayarin sa ospital. Ang perang nakalaan sana para sa iyong mga investment o ipon ay napupunta lamang sa pagpapagamot. Ang carpal tunnel syndrome naman sa kabilang banda ay isa pong kondisyon na nagdudulot ng pananakit, pamamanhid at panghihina ng mga kamay at daliri dahil po sa paulit-ulit na pagpindot at maling posisyon habang gumagamit ng controller o mouse. Ang kondisyong ito ay maaring makaapekto ng malaki sa iyong kakayahang gumamit ng computer, magsulat o gumawa ng mga pisikal na gawain na lubhang kailangan sa karamihan ng mga modernong trabaho ngayon. Kung hindi mo magamit ang iyong mga kamay ng maayos, paano ka makakapagtrabaho ng mahusay upang kumita? Sa kabuuan, ang adiksyon sa mga games ay isang malaking sagabal sa iyong pagyaman dahil sa mga kaakibat na problema sa kalusugan. Ang pagkontrol sa iyong oras ng paglalaro at ang pagpapanatili ng balanse sa iyong buhay ay hindi lamang para sa iyong panandaliang kasiyahan, kundi para sa proteksyon ng iyong katawan. Ang pagpapanatili ng isang malusog na pangkalahatang pamumuhay ay isa pong pangunahing pundasyon at mahalagang hakbang upang magkaroon ka ng lakas na mag-ipon at magkamit ng yaman. At ang panglima ay ang social na interaction or social interaction. Ang huling malaking sagabal
na pag-uusapan natin dito ay ang epekto ng gaming addiction sa iyong social na aspeto. Ang addiction sa mga laro ay maaari pong magdulot ng matinding pinsala sa iyong mga relasyon sa ibang tao sa totoong buhay. Dahil ang atensyon ng isang may addiction ay nakatutok lamang sa screen, madalas na nagiging epekto nito ang unti-unting pagkakalayo sa mga tunay na kaibigan, sa pamilya at sa mga kasamahan sa trabaho o sa paaralan. Ang pag-isolate ng sarili sa loob ng kwarto ay nag-aalis sa iyo ng kakayahang makipag-usap ng maayos sa lipunan. Maaring itanong ng iba, ano ang kinalaman ng pakikipagkapwa-tao sa aking pagyaman? Ang sagot ay napakalaki. Ang mga relasyong ito ay mahalaga, hindi lamang para sa iyong emosyon, kaligayahan at mental na kagalingan, kundi pati na rin para sa pagbubukas ng mga bagong oportunidad sa negosyo o trabaho. Sa totoong mundo, marami sa mga pinakamatagumpay na tao ang umaasa sa tinatawag na networking o ang pagbuo ng mga profesional na koneksyon. Ang mga relasyon sa ibang tao at ang pangunahing ito po ay ang pangunahing instrumento na maaaring magdulot ng mga bagong oportunidad sa negosyo, investment o trabaho na hindi mo makukuha kung nag-iisa ka lang. Ang mga taong may malawak at malusog na network ng mga kaibigan, mentor at mga professional na koneksyon ay ang mga individual na madalas na nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa mas mataas na posisyon sa trabaho, mabilis na promosyon o mga kapaki-pakinabang na negosyong pakikipagtulungan o partnerships. Kapag may kakilala ka sa isang industriya, mas madali kang makakakuha ng impormasyon at tiwala. Kung ang iyong adiksyon sa mga laro ay nagdudulot ng patuloy na pagkakalayo sa mga tao sa paligid mo, maaari itong maging dahilan ng tuluyang pagkawala ng mga mahalagang oportunidad na ito. Ang mga pintuan na maaari sanang magbukas para sa iyong karir o negosyo ay nananatiling sarado dahil mas pinili mong harapin ang mga virtual na character sa halip na bumuo ng mga totoong koneksyon sa mga totoong tao. At ayan, sa kabuuan, ang addiction sa mga games ay isang malaking sagabal sa iyong pagyaman dahil sa negatibong epekto nito sa iyong mga social interaction. Ang pagkontrol sa iyong oras ng paglalaro at ang pagpapanatili ng malusog na mga relasyon sa ibang tao ay hindi dapat isinasantabi, kundi dapat itong bigyan ng sapat na halaga para sa iyong personal at financial na pag-unlad. Ang pagpapanatili ng tamang balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay ang tunay at ang pinakamahalagang hakbang tungo sa tagumpay at pagyaman. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga kaipon tips. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.